I think this is the right time para sabihin sa inyo ang matagal ko nang kinikimkim. Ang matagal ko nang itinatago. Kahit kailan hindi ko to kinontent, kahit kailan hindi ako kumontent sa battle of the YouTubers ever since nawala ako. Ito, tanungin ko kayo. Di ba nakakapagtaka? Bakit nawala si Kiko Matos sa battle of the YouTubers? Samantalang si Kiko Matos ang isa sa mga nag-umpisa. Nung nag-start ako sa battle of the YouTubers, naging part ako ng team, naging part ako ng isang production. Nanggagaling ako sa isang sitwasyon mula nung sa pandemic, nung na-lockdown. Isa ako sa mga naghirap kasi wala akong hanap buhay. Kaya nung nagkaroon ako ng opportunity para lumaban sa battle of the YouTubers, tinanggap ko. Well, hindi ako nagdalawang isip. Kahit wala akong masyadong ensayo, tinanggap ko. May prize money win or lose We get paid. So, tinanggap ko. Kaso natalo si Kiko Matos. Nung natalo si Kiko Matos, akala ko, laos na ako. Kasi talo Coming from, nakalaban si Baron Geisler, tas natalo ni Damsa Abrenica. Come on, man. Laos ka na nun. Pero, may ginawa si Kiko Matos na nagpa-hype kahit siya pa yung natalo. At nang dahil sa hype na yun, nagalit ang maraming tao kay Kiko Matos. Pero isang taong tuwa. Alam niyo kung sino? Si Makagago. Tapos nung naputol yung live, nung nakapatay na yung mga cameras, ang hindi nyo alam, bumalik ako sa ring, inakap ko si Makagago. Sabi niya, "Men, ang lupit mo! Naisip mo yun! Grabe!" Tuwan-tuwa siya sa ginawa kong hype. At ako, alam ko na, alam niyang hype. Nakitaan niya ng potential si Kiko Matos. 3 days later, trending si Kiko Matos sa YouTube. Tinawagan ako ni Makagago, "Bro, mag-open ka na ng YouTube account mo. Kasi sayang yung hype." Which is, sinunod ko. Nag-open ako ng YouTube account. Tinuruan ako ni Makagago paano gumawa ng content. Sabi niya, mura-murahin ko ang mga tropa niya, sila Jonah, sila Merk, ang Brusco Bros. Mura-murahin ko. Kaya nung lumabas ako sa YouTube, yung una kong video, minumura ko sila lahat, diba? Tapos galit na galit ang lahat ng tao sa akin. Pero samantalang ako, tuwan-tuwa ako kasi may trabaho na ako. Meron akong pinagkakaabalahan. I can make videos for a living. Gagawa lang ako ng video, kikita ako. Opportunity na yun. Tapos parte pa ako ng circle ng mga vloggers na sikat na kilala sa YouTube, di ba? Tuwan-tuwa ako. I thought I was part of a family. And from then on, kami ni Makagago, nagbe-brainstorm kami, coming up with ideas, sinong ilalaban, sinong ipapares, anong hype yung gagawin. Lagi kami nagsishare ng mga plano, ng mga thoughts. Hanggang sa dumating si Rendon, kami rin ni Makagago ang nag-iisip, paano namin i-hype to? Paano namin i-hype si Rendon? Tapos i-relay namin kay Rendon yung mga plano namin. So I'll get more into detail. Okay. Bakit ako nagpasampal noon? Okay. First of all, it's either ako yung magpasampal or si Rendon yung masampal. So it doesn't matter kung ako yung nasampal. Diba? Kasi I could have been that person na sampalin siya. Kaya lang may naisip ako May naisip ako. Yung history ni Kiko Matos noon, siya lagi nag-i-instigate. Nung sinampal niya si Kiefer, nung tinake down niya si Makagago, nung laban nila ni Baron Geisler, nung unang-unang encounter nila sa bar, si Kiko Matos threw the first punch. So inalay ko yung sarili ko. Come the day para i-execute yung plano, nasasampalin ni Rendon Labador si Kiko Matos. Handang-handa ako nun. Inano ko pa pinush ko pa Samantalang ang instructions lang ni Makagago ay konting trash talk lang. Pero hindi. Pakiramdam ko nun, kailangan i-hate ako ng tao. Kailangan sobrang sama ko. Para mabenta yung hype. After nun, meron na pala kaming laban. Basketball. Which I agreed on. Na makipaglaban ako kay Rendon ng basketball. Pero
lagi kong rine-request kay MG na sana naman after ng basketball, maglaban kami boxing. Kasi anong klaseng hype yung nagka-pisikalan tas basketball lang ang laban? 'Di ba? Anong klase yun? Nagka-pisikalan na tas basketball lang kayong magsisettle. Meron kayong boxing ring sa Battle of the YouTubers, 'di ba? MG would always take Rendon's side doon. Lagi niya sasabihin sa akin na sabi ni Rendon, pag nanalo ka sa basketball, pagbibigyan ka niya sa kahit anong combat sports. Ngayon, habang sinasabi lagi sa akin ni MG yun, nagtataka ako, why are you taking Rendon's side? Why are you giving favor to Rendon? Yung mga panahon na yun, samantalang nung nag-umpisa ako sa Battle of the YouTubers, we were a team, we were working together, we were giving ideas, di ba? Bakit all of a sudden, kailangan ng approval ni Rendon? Kailangan si Rendon ang masusunod? Samantalang hindi ba't kami ni MG ang nasusunod? Sobrang labo nito noon eh. Tapos come the day, nag-basketball kami ni Rendon. Of course, talo. 1 month after, nung kinamusta lang ako ni Makagago. It took him 1 month from nung nag-basketball kami ni Rendon nung natalo ako. Tapos 1 buwan para lang kamustahin niya ako. So it took a toll on my mental health. Tapos makikita ko pa si Makagago laging naipag-collab kay Rendon sa YouTube. Tapos nagtataka ako, asan ako? Bakit parang ako yung naiwan? Samantalang ako yung nagbigay at nag-alay ng sarili para mabigyan lahat ng show, ng kasiyahan. Pero bakit ako yung naiwan sa ere? At nung kinausap ako ni Makagago, nung kinamusta niya ako after 1 month, ang una niya sinabi, Kiko, kumusta? Kinamusta naman niya ako. Ang sabi ko sa kanya, bro, I'm not okay. Sabi niya, okay. Sige, gusto ko lang sabihin sa'yo na pwede mo bang i-hype si Rendon ulit? Kakasabi ko lang kay Makagago nun na nagsasuffer ako ng existential crisis. Man, I'm not good! Tas yung sasabihin niya sa akin kasunod ay, pwede ko bang i-hype si Rendon? Ako rin yung tipo ng tao na hindi ako madamot, mapagbigay ako. So hindi ako madamot sa hype. Ang dami kong naging tropa dito sa social media na nabahagian ko ng hype. From Kiefer to Eruption to Rendon to Sugar the Mammoth nung kinalaban niya si Boss Bullet. Hindi ako madamot na tao, pero do not take what is mine, what is rightfully mine, di ba? If you want some hype, I'll give you some hype, pero wag mong takbuhin, wag mong nakawin sa akin. Kaya masama ang loob ko. Masama ang loob ko kay Rendon at kay Makagago kasi nung panahon na yun, kinuha nila yung hype ko. Kinuha nila what was mine. Samantalang I was just sharing it. Months after nung basketball na laban namin ni Makagago. Tapos malaman ko, hindi pala ako kasama sa season 2 ng Battle of the YouTubers. So ang ginawa ko, nakikulab ako sa mga nakakilala kong bagong vloggers, content creators tulad nila Eruption at nila Wamos, ganyan. Nag-move on ako. Iniwan nila ako sa ere. Pinakanabangan nila ako. Tas pinabayaan na lang at dinispatcha na parang hindi nila ako napakinabangan. Habulin ka ng karma.
Rendon Labador, ito na lang sasabihin ko sa'yo. Wala akong pakialam kahit na-delete yung Facebook page mo. Wala akong pakialam kahit ma-delete lahat ng social media accounts mo. Lalabanan mo ba ako ng MMA pag inoferan kita? Ha? Tandaan mo, hindi ako katulad mo. Bibigyan pa rin kitang pansin. Kasi nung nasa itaas ka, hindi mo ako pinapansin. Kapal na mukha mo. Ako nagbigay sa'yo ng hype. Rito, ngayon, Rendon, tutulungan pa rin kita habang nasa baba ka. Kakasa ka ba? Hindi kumatos mo ang problema. Tignan mo yung skin ko, sira ulo yan. Hindi kumatos, mahirap tayo sa problema.